Good evening, learners! So, today po pag-uusapan po natin ang The Knight's Tale ni Geoffrey Chaucer. Ang characters po natin dito, we have Palamon and Arcite na magpinsan po sila at magkaibigan. We have Duke Theseus na siya yung Duke sa Athens and meron siyang sister-in-law na si Emily. So, doon lang po ikot yung kwento natin. Ito, kwento siya sa pagkakaibigan at pag-ibig na nagkawatak-watak. Ito kasing si Palamon at saka si Arcite, magpinsan sila at matalik na magkaibigan. So, nakulong sila sa Athens. Kinulong sila ni Duke Theseus. So, matagal silang nakulong doon. And, one day, nakita nila itong si Emily. Siguro si Emily, naglalakad-lakad, tapos, pumipitas ng bulaklak, and then napansin siya ng dalawang magpinsan. Sabi, ang ganda naman ito. Sabi niya ganyan, na in love silang dalawa kay Emily. At, doon mismo, gusto na nilang pakasalan si Emily. Ewan ko, no, pero hindi ko kasi na-experience yung love at first sight. Yung una mo pa lang siyang nakita, tapos in love ka na sa kanya. Kahit hindi mo pa siya nakakasama, hindi mo pa siya kilala. Hindi mo nga alam yung pangalan eh. Hindi nga nila alam ang pangalan niya. Pero in love sila kay Emily. Yun yung pinag-ugatan ng away nila, yung hidwaan nila, kahit magkasama sila sa selda. So, nung lumaya na sila, away pa rin sila. At gusto nilang makuha yung pag-ibig ni Emily. Bumalik sila sa Athens at gusto nilang makita si Emily. At gusto nilang pakasalan, kunin yung kamay ni Emily. At doon mismo, nakita sila ni Duke Theseus na nag-aaway. Sabi niya, ano ba? Ba't nag-aaway kayo? Sino ba kayo? Tapos doon niya nakita na kayo yung kinulong ko sa Athens, sabi niya ganon. So, ano bang pinag-aawayan ninyo? Ang pinag-aawayan nga nila ay si Emily. Sige, magkakaroon ng paligsahan. Kayong dalawa maglalaban at kung sino yung manalo sa inyong dalawa, siya ang pakakasalan ni Emily. Di pumayag naman yung dalawa. So, eto, si Palamon lumapit kay Venus, God of Love. So, sabi niya kay Venus, sa kanyang statwa, na tulungan mo naman ako mapasa akin at maging asawa ko si Emily. So, gumalaw daw yung statwa ni Venus. So, ibig sabihin, nag-yes si Venus, tutulungan niya si Palamon. Ito naman si Arcite, lumapit sa God of War. Sino ba yung God of War natin? Alam niyo ba? Si Mars. So, lumapit siya kay Mars. Sabi niya, papanalunin mo naman ako sa laban namin ni Palamon bukas. So, eto namang dalawang God naman, nag-away si Venus at saka si Mars. So, gumitna naman si Neptune. Sabi niya, huwag na kayong mag-away. Re-resolbahin natin yan. Ikaw, si Palamon, mapapakasalan niya si Emily at ikaw naman mananalo naman si Arcite. So, naging okay. Kinabukasan, naglabanan yung dalawa at natalo nga si Palamon. Ngunit nagkaroon ng aksidente. Nahulog si Arcite sa kabayo at na ano yung ulo niya. Tumama yung ulo niya sa isang matigas na bagay. At yun ang cause ng kamatayan niya. So, nanalo nga siya sa paligsahan, pero siya naman ay namatay. So, ang napangasawa ni Emily ay si Palamon. So, ano ba ang pinaka lesson ng kwento na ito? Yung, alam mo ba, yung pag-control ng emotion mo. Yung, may sinasabi sila na galit na galit ka. Once na ikaw ay galit na galit, huwag ka munang makikipag-usap. Okay? Huwag mo munang kakausapin yung tao na kagalit mo. Huwag din naman yung sobrang saya ka, tapos may mga nasasabi ka kasing hindi maganda.
Pag nakapagsalita ka ng hindi maganda, kung sino man yon, partner mo man yan, asawa mo man yan, kaibigan mo man yan, yung masakit na nasabi mo, hindi mo na maibabalik yan eh. So, dapat, pag hindi ka okay, galit na galit ka, or masaya ka, ano ka muna, ikalma mo yung sarili mo bago ka makipag-usap. You have to control your emotion. At especially yung matinding pag-ibig na yan, okay, minsan nagdudulot yan ng hindi maganda. Sabi nga nila, pag mahal na mahal mong isang tao, wag lahat. Kailangan magtira ka rin ng para sa sarili mo. Yun, magpinsan sila, nag-away sila sa isang babae. Hanggang sa namatay ang isa dahil sa isang pag-ibig. Pwede namang mag-let go ang isa, or alam mo yun, nasa pag-uusap naman yan. At doon din, nakita ko din si Duke Theseus naman, naging balanse. Hindi niya kinampihan yung isa, ikaw ang mapangasawa ni Emily, or ikaw yun, ganyan. Hindi. Kundi nagkaroon sila ng paligsahan at pumayag naman yung dalawa para balanse. Okay? Eto kasing The Knight, nagpapakita ito ng katapangan, katapatan, at paggalang. So, nagkaroon ng justice sa dalawa. Pero minsan talaga, merong talagang nakatadhana para sa'yo. Ito talaga yung fate mo, because yun nga, meron tayong God na merong nakalaan para sa atin. Kung sino yung para sa atin, at kung ano yung magpapasaya sa'yo. Kasi minsan kasi pinipilit mo yung isang bagay na hindi naman pala para sa'yo. Kaya wag mo nang pilitin. Yun lang ang kwento ng The Knight's Tale ni Geoffrey Chaucer. So, that's all for today. And God bless you all. See you!